Radyo Patrol 6:30. Nagbabalita, naglilingkod saan man sa buong mundo. DZMM Radyo Patrol 6:30. Tapat at totoo, naglilingkod sa'yo. Oh, Pilipino. Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalap, binantayan ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon. Ngayon po ay araw ng Biyernes, 25 ng buwan ng Hulyo taong 2025. Sa ating po mga headlines sa hapon. Sanggol na hinihinalang inanod ng baha. Natagpo ang patay sa silong ng bahay sa Camarines Sur. 3 construction worker patay sa landslide at gumuhong pader sa Cavite. Patay sa 3 bagyo at habagat, umabot na sa 25. Bagyong Emong humina. Senior citizen pinatay sa Taga. Krimen ibinidyo pa ng suspect. Rider patay naman matapos bumangga sa poste ng MRT3 sa Quezon City. Articles of impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema dahil sa umiiral na 1-year ban rule. Kwalipikadong referee at medical team pinatitiyak ng Games and Amusement Board sa boxing ni PNP Chief General Nicolas Torre at Davao City Acting Mayor Sebastian Duterte. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye na ating mga headline sa hapon. Mga kapamilya, patay na ng matagpuan sa silong ng bahay ang 6 na buwang sanggol na pinaniniwalaang nalunod sa baha sa Kanaman, Camarines Sur. Sinasabing inihiga ng magulang sa sleeping mat sa sala ang sanggol, pero madaling araw ng Huwebes napansing nawawala na ang anak. Nakita ng ama ang bangkay ng anak sa putikan sa silong ng kanilang kusina na binaha. Matapos umapaw ang kalapit na sapa dahil sa ilang araw na pag-ulan. Tinitingnan naman ng mga otoridad kung may naging kapabayaan ang mga magulang. Patay ang 3 construction workers matapos matabunan ng landslide at gumuhong pader ang kanilang barak sa Cavite. Nangyari ang insidente sa boundary ng Tagaytay City at Bayan ng Silang sa kasagsagan ng ulan kahapon. Ayon kay Tagaytay City Mayor Brent Tolentino, nakita na kanina ang bangkay ng 3 biktima habang isa naman ang nasugatan. Umakyat na sa 25 ang naiulat na namatay sa pananalasa ng Krising, Dante, Emong at ng Habagat. Sa datos ng NDRRMC, 9 ang naitala sa Metro Manila, 3 sa Calabarzon, Western Visayas, Negros Island at Northern Mindanao, habang 1 naman sa Central Luzon, Mimaropa, Davao Region at Caraga. 8 naman ang naitalang nasugatan habang 8 rin ang nawawala. Umabot na sa mahigit 3 milyong individual o katumbas ng mahigit 1 milyong pamilya ang apektado ng magkakasunod na bagyo at habagat, habang mahigit 80 lungsod at munisipalidad na ang isinailalim sa state of calamity, kabilang ang Rizal, La Union at Negros Occidental. Pumalo na sa 3.9 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura, habang 366 million pesos naman sa agrikultura.
Apektado na ang kabuhayan ng mga residente sa Malabon dahil sa hindi pa rin humuhupang abot dibdib na baha. Balita mula sa Malabon, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus! Tony, kahit humupa na ang baha sa kahabaan ng C4 Road sa Barangay Tanyong, Malabon City, abot dibdib pa rin ang baha sa mga kalsadang konektado rito tulad ng Manapat at Leonio Street. Kaya naman umaaray na ang mga tricycle drivers sa lugar. Mahigit 1.5 oras na rin nila ang itinatagal ng kanilang paghihintay, baka pagsakay lang ng pasahero. Hindi kasi kaya ng kanilang mga sasakyan ang taas ng tubig at mas patok sa mga residente ang pagsakay sa mga bangka para hindi mabasa ng baha. Po, napakahirap po sa amin, lalo na po dito sa Barangay Tanyong po. Lahat po, kitang-kita na po, puro lubog. Bukod sa mga tricycle driver, apektado rin ang pagbaha ang kita ng mga vendor na naglalako mula umaga pero hindi pa rin nakakabenta. Mahirap mag-ikot, tsaka malalim, tsaka mahirap maglakad, tsaka wala talaga masyadong bibili. Pero tis-tis lang din, gawa ng kailangan pang araw-araw ng gastusin. Panawagan ng mga residente, abutan sila ng relief goods kahit hindi pa sila lumilikas sa mga evacuation center dahil takot silang manakawan ang kanilang mga bahay. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM. Maraming salamat, Zeus Legaspi. DZMM Radyo Patrol Flash Reports. Mga kapamilya, sa kapapasok na balita, dineklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte dahil sa umiiral na one-year rule. Ang balita mula sa Korte Suprema, hatid ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve! Tony, kinumpirma ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting na pasa sa desisyon ng Supreme Court en banc labag sa konstitusyon ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ting, hindi maaaring magkaroon ng jurisdiksyon ng Senado sa mga pagdinig kaugnay ng impeachment dahil sa one-year ban rule laban sa ika-4 sa impeachment complaint. Ang unang 3 complaint niya ay tinuturing na ibinasura o inaksyonan at wala ng ibang reklamong impeachment na maaaring tanggapin bago ang February 6, 2026. Nilinaw rin ng Korte na hindi naalis ang pagkakapswelto ng Korte Suprema laban sa Vice Presidente. Ibig sabihin na, ayon sa Korte, ang tanging dahilan lamang kung bakit ibinasura ang impeachment ay dahil lumabag ito sa patakaran na nagsasabing bawal ang higit sa isang reklamo kada taon laban sa isang opisyal. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM. DZMM Radyo Patrol Flash Reports. Maraming salamat, Radyo Patrol, Steve Raz. Higit 100 pamilya na lumikas ang nakinabang sa libreng Wi-Fi sa evacuation center sa Parañaque. Ang balita hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly! Tony, dito yan sa Don Gallo Sports Complex. Layo ng serbisyo na magkaroon ng pagkakataon ang mga evacuee na makausap at makamusta ang kanilang mga mahal sa buhay sa harap na rin ng malawakang pagbahang dulot ng kalamidad sa ilang bahagi ng bansa. Tiniyak naman ng DSWD ang patuloy na paghahatid ng tulong para matugunan ang mga pangangailangan ng mga apektado ng kalamidad. Nauna ng binisita ng kagawaran sa Barangay Moonwalk Sports Center na nagsisilbing temporary evacuation center para sa mga pamilyang apektado ng pagbaha sa Parañaque City. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM. Maraming salamat, Kelly Cordero. Mga kapamilya, lubog pa rin sa baha ang ilang bayan sa Cavite, sa Rosario. Abot tuhod ang baha, kaya hirap pa rin na makadaan ang ilang mga maliliit na sasakyan. Sa Kawit, kanya-kanya naman diskarte ang ilang mga mangingisdang hindi makapalaot dahil sa baha. Ang ilan sa kanila, ginawang pampasada ang bangka para sa mga na-stranded na pasahero. Inanunsyo ng pamahalaan ng Amerika ang 13.8 million pesos na tulong para sa Pilipinas bilang suporta sa disaster response sa mga nasalanta ng kalamidad. Idinaan ang pondo sa UN World Food Program para magamit sa relief operations at paghahatid ng pagkain sa mga apektado ng kalamidad sa Metro Manila, Northern at Central Luzon, gayon din sa Calabarzon. Ayon kay U.S. Ambassador Mary Kay Carlson, nakikipag-ugnayan na ang interagency team ng Embahada ng
ng embahada sa pamahalaang Pilipinas at sa World Food Program para matiyak na maabot ng tulong ang mga nangangailangan. Samantala, inihahanda na ng Office of Civil Defense ang pag-airlift ng mga ayuda sa mga lugar na silalanta ng mga bagyo at habagat. Sinabi sa ambush interview ni OCD spokesperson Diego Mariano na hamon pa rin ang paghatid ng tulong, partikular sa Ilocos Region dahil sa mga kalsadang hindi pa rin madaanan dahil sa pagbaha at pagguho ng lupa. Panahon, patrol! Mga kapamilya, sa lagay po ng panahon, humina na bilang tropical storm ang bagyong Emong na ngayon naman ay dumaraan malapit sa Babuyan Islands. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ng bagyo sa coastal waters ng Calayan sa Cagayan. Taglay ang lakas ng hangin aabot sa 85 kph at pagbugsong aabot sa 115 kph. Wala ng lugar na nasa ilalim ng signal number 3 pero 5 lugar pa ang nasa ilalim ng signal number 2. Kabilang ang northern portion ng Ilocos Norte, northern portion ng Apayao at Batanes, habang 8 pang lugar ang nasa signal number 1 kabilang ang Abra, Kalinga at Mountain Province. Sa forecast, patuloy pang hihina si Bagyong Emong na inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas. Samantala, patuloy pa rin umiiral at nagpapaulan ng habagat sa malaking bahagi ng bansa kabilang ang Metro Manila, Calabarzon at sa nalalabing bahagi ng Bicol at Visayas. Iniutos ng MWSS Regulatory Office ang pansamantalang suspensyon ng pamumutol ng tubig sa mga customer ng Maynila at Manila Water na bigong makapagbayad ng kanilang mga bill. Bunsod ng pananalasa ng mga bagyong Krising, Dante, Emong at ng Habagat. Epektibo ang utos sa loob ng 15 araw simula ngayon hanggang sa 8 ng Agosto. Hindi naman saklaw ng direktiba ang disconnection cases na may kinalaman sa water service tampering. Inatasan din ng 2 concessionaire na tiyakin ang sapat at maayos na supply ng tubig sa lahat ng customer. Ay abiso po mga kapamilya ha, asahan ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Energy Department, tinatayang 50 sentimos na ang imamahal sa kada litro ng diesel at 30 sentimos naman sa kada litro ng kerosene. Posible namang may dagdag bawas na 10 sentimos sa kada litro ng gasolina. Bunsod ito na nagpapatuloy na gulo sa gitnang silangan at taripa ng Amerika. Naglabas ng resolusyon ang Games and Amusements Board para tiyaking ligtas at pasok sa standard ang charity boxing match ni PNP Chief General Nicolas Torre III at si Acting Davao City Mayor Sebastian Duterte. Ang balita mula sa Makati hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert! Tony, sa inilabas na resolusyon ng Games and Amusement sa Board o GAB, pinag-utos nito na magtalaga ng isang kwalipikado at accredited boxing referee para mamuno sa charity boxing match sa pagitan ni PNP Chief Nicolas Torre III at Acting Davao City Mayor Sebastian Duterte. Pinasisiguro rin ng GAB na may medical personnel na sa gaganaping laban para sa agarang atensyong medikal sakaling magkaroon ng emergency sa mga kalahok. Binigyan diin ang kahalagahan ng pagsunod sa safety protocols at technical supervision, lalo na't inaasahang magiging high-profile sporting event ito. Sakaling matuloy, handa ang GAP na magbigay ng technical support sa charity boxing match. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM. Maraming salamat, Bert Dizon. Pero ito mga kapamilya ha, 2 araw bago po yung inaasahang boxing match ni PNP Chief General Nicolas Torre at ni Davao City Mayor, Acting Davao City Mayor Sebastian Duterte. Tumulak pa Singapore si Mayor Duterte. Kinumpirma ni NBI Director Jaime Santiago na batay sa VIP flight monitoring, umalis si Duterte kasama ang pamilya at ilang staff pasado alas 7 kaninang umaga mula sa Davao International Airport. Matatanda ang unang hinamon ni Acting Mayor Duterte si General Torre ng suntukan, bagay naman na kinasahan ni PNP Chief. Pero iginiit ni Baste na kailangan munang makumbinsi ni Torre si Pangulong Marcos Jr. na obligahin ang lahat na halal na opisyal na magpa-hair follicle drug test bago matuloy yung laban. Ay mga kapamilya,
pasintabi po sa sensitibong balitang ito. Patay ang isang lalaking senior citizen matapos pagtatagain sa Rodriguez Rizal. Sinasabing kinunan pa ng video sa cellphone ng suspect ang ilang ulit na pananaga sa 68 anyos na biktima na nakaupo sa isang tindahan dahil nakainom. Nakakulong na ang suspect at na-recover na ang ginamit na itak. Nagalit umano ang suspect sa biktima dahil minura ang kanyang pinsan at binastos ang kanyang anak. Patay ang 34 na taong gulang na motorcycle rider matapos bumangga sa poste ng MRT 3 sa Cubao Tunnel sa EDSA, Quezon City. Ayon sa ina ng biktima, nakausap pa niya ang anak sa video chat kagabi na galing sa trabaho sa Mandaluyong City at pauwi na sa kanilang bahay sa Bagong Silang, Caloocan. Ayon sa mga pulis, self-accident ang nangyari. At susunod, pagiging no-show umano ni Vice Presidente Sara Duterte sa panahon ng kalamidad, pinuna sa kamera. At sa ating headline abroad, ilang Hollywood stars ipinagluksa ang pagpanaw ng wrestling icon na si Hulk Hogan. Ang mga detalyeng niyan sa pagbabalik ng headline sa hapon. Headline sa hapon. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Belprado at Liza Aquino. 1:00 ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis. 2:00 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami. 3:00 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez. 4:00 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal. 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama sina Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres. 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol. 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pagbabalita para alam namin yung update daily ng mga bilihin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service. Gising! Ang inyong Mr. Gising in the morning. Ayun. With pleasure. Energy! Ang hatid namin tuwing umaga. Kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin El Chico sa 6:00 at kasama si Doris Figornia sa 7:30, Lunes hanggang Biyernes. Abroad. 4:20 na po ng hapon, tuloy po tayo sa ating mga balita sa ating headline abroad. 15 na ang patay, kabilang ang 14 na sibilyan sa bakbakan sa border ng Thailand at ng Cambodia. Ayon sa Thai Health Ministry, 46 din ang sugatan, kabilang ang 15 sundalo. Huwebes nang akusahan ng magkabilang panig ang isa't isa sa pagsisimula ng gulo, dahilan para pasabugan ng racket ng Cambodia ang Thailand. Gumanti naman ang Thailand sa pagpapaulan ng mortar at bomba mula sa kanilang mga fighter jet. Sa iba pa nating headline abroad, pumanaw na si professional wrestling icon Hulk Hogan o si Terry Jean Bollea sa edad na 71. Dekada 80 nang mamayagpag ang karera ng tinaguriang Beach Blonde Behemoth sa imahe ng professional wrestling na kalaunan ay naging billion-dollar industry. Bumuhos naman ang tribute sa pagpanaw ni Hulk Hogan mula sa mga kapwa wrestling icon na sina The Undertaker, Triple H,
Ric Flair, maging ang aktor na si Sylvester Stallone at iba pa. Sa iba pa nating balita, pinuna ng ilang kongresista ang umunay pagiging laging wala ni Vice Presidente Sara Duterte tuwing May National Emergency sa Pilipinas. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam! Tony, nasaan ang pangalawang Pangulo ng Pilipinas? Ito ang tanong ni La Union Representative Paulo Ortega at Zambales Representative Jay Congcun sa harap ng nararanasang mga bagyo at pagbaha sa malaking bahagi ng bansa. Buwelta pa nila na tuwing may national emergency umano ang bansa ay absent o nasa ibang bansa ang bise, kaya ngayon na maraming tahanan ang nawasak at mga pamilyang inilikas dahil sa kalamidad. Sumasalamin lamang anila ito sa kakulangan sa malasakit at pamumuno. Hindi rin anila ito isolated incident. Gayong July 2024 ay lumipad ang bise kasama ang pamilya pa Germany para manood umano ng concert habang humakagupit ang bagyong Karina. Pinagpapaliwanag din nila ang bise sa timing at layunin ng mga biyahe niya abroad at kung saan kinuha ang perang ginamit sa mga flight. Samantala, Tony, sinabi ni House spokesperson Attorney Princess Abante na natanggalin na ang tradisyonal na red carpet para sa SONA. Pero paglilinaw ni Abante, mananatili ang red carpet sa main at rear entrance ng session hall. Nanindigan naman ang Kamara na walang stage ceremonies, fashion coverage o photo setup sa red carpet area. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM. Maraming salamat, Pamela Vasquez. Nadagdagan pa mga senador na nananawagan sa maayos at tamang paggastos ng pondo para sa mga flood control projects. Ang balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Kuyang Robert. Taon-taon na lang baha pa rin. Iyan ang giniit ni Senator J.V. Ejercito sa gitna ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa Senador, misulang walang epekto ang bilyon-bilyong pisong inilaan para sa proyekto kontra baha. Ayon anya o aabot anya sa mahigit 300 billion kada taon ng budget para sa flood control projects, katumbas ng halos 1 bilyon kada araw. Pero patuloy pa rin ang pagbaha. Dagdag pa ni Ejercito sa halip na pondohan ng mga high-impact flood mitigation projects gaya ng floodways at pumping stations. Ang karaniwang laman ng budget ay drainage improvement at slope protection. Paulit-ulit na lang anya ang mga drainage project pero baha pa rin ang resulta. Kaya dapat anyang sundin ang nasa flood control master plan at pondohan ang high impact programs kaysa pahati-hati at gawing patsi-patsi ang mga proyekto. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM. Maraming salamat, Kuyang Robert. Kung maulan at binabaha ang malaking bahagi ng Luzon, matindi naman ang init na nararanasan sa Basilan. Halos 150 estudyante ang nahimatay matapos makaranas ng nasa 34.7 degrees Celsius na temperatura na nagdulot ng heat exhaustion. Agad naman narespondihan ng mga estudyante at bumuti na ang kanilang pakiramdam. Higit 600 tsuper naman na hindi nakabiyahe dahil sa masamang panahon ang nakatanggap ng family food packs. Isang truck na may dalang nasa 1,500 kahon ng food packs ang humimpil sa bahagi ng Tayuman para magpaabot ng tulong. Samantala, nag-temporary patching ang Department of Public Works and Highways sa mga lubak sa bahagi ng Quezon Boulevard sa tapat ng simbahan sa Quiapo. Ay pati na rin Commonwealth, idamay nyo na ha. Una nang napaulat na may 2 rider na naaksidente matapos malubak sa sira-sirang daan. Inilunsad ng PhilHealth ang Yaman ng Kalusugan o yung yakap para sa mas mailapit sa publiko ang mga programang pangkalusugan. Sa programa, 23 medical laboratory test ang maaring matanggap at mapakinabangan sa pamamagitan ng rural health centers. Maaari ring mapakinabangan ng mga manggagawa ang 75 murang gamot. Nauna nang iginiit ni Pangulong Marcos Jr. na isa ang malayong pagamutan sa mga dahilan kung bakit nananatiling mataas ang bilang ng mga Pilipinong namamatay. At abangan, lagay ng trapiko sa ilang mga lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng Headlines sa Hapon! Headlines sa Hapon! Tinest,
Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Belprado at Liza Aquino. 1:00 ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis 2:00 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, 3:00 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, 4:00 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama sina Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradyo. Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pagbabalita para alam namin yung update daily ng mga bilihin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa ICE 30. Una sa balita, una sa public service. Headline sa Hapon. Headline sa Hapon. Traffic reports. Traffic reports. Mga kapamilya, alamin na natin ang sitwasyon sa bahagi ng EDSA Cubao sa Quezon City mula kay Radyo Patrol, Marlene Pajernos. Marlene, kamusta dyan? Tony, sa pag-ikot ko sa kabaan ng EDSA, manatiling maluwag ang daloy ng trapiko sa malaking parte ng EDSA. Samantala, Tony, pero nagkakaroon labang ng bahagyang build-up ng mga sasakyan sa intersection ng Buena Serrana Avenue at maging sa EDSA Santolan. Sa bahagi naman ng Aurora Underpass, tuloy-tuloy ang trapiko pero may bahagyang kabagalan. Pero pagdating dito sa Kamuning, maluwag sa magkabilang lane ang trapiko mula sa mga sasakyan. Samantala, paalala naman sa mga motorista, inanunsyo ng MMDA na suspendido pa rin ngayong Biyernes ang number coding scheme sa Metro Manila dahil pa rin sa masamang panahon. At para sa traffic report na kumpirmado at sigurado, ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Maraming salamat, Marlene Pajernos. Mga kapamilya, epektibo na po ngayong araw ang cashless payment sa MRT3. Ito'y sa pamamagitan ng e-wallet, debit at credit card. Kung gamit ang e-wallet, pindutin lang ang Commute QR para makapag-generate ng QR na pwedeng itap sa turnstile at tiyaking may lamang minimum amount na 28 pesos. Kusa naman na ibabalik sa account ang sukli kapag nag-tap out na sa destinasyon. Layo nito na maiwasan ang mahabang pila sa mga ticketing booth at mga ticket vending machines. At yan ang headlines sa hapon. Napapanood ng DZMM Teleradyo sa cable at sa bayan ding napapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at sa The Filipino Channel. Hanggang sa Lunes, keep safe, keep dry, happy weekend. Ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya. Headline sa Hapon. Velasquez.